I'd like to read the verse. Siguro, tayo ulit. Siguro tayo, mamaya na ulit tayo mananalangin. But I'd like to read the verse coming from Mark chapter 9, verse number 50. Mark chapter 9, verse number 50 tells us that salt is good. Salt is good, but if the salt have lost his saltness, where will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another. Ito sa salita. Maybe you may be seated. Tapos po ng lahat ng ating napinggan mula po sa ating mga facilitators, mula po sa ating mga lessons, I hope nakita na po natin yung pinaka-goal na team building na ito. That is to help everyone see the importance of working together. Wala pong gawain na magkakaroon ng magandang resulta kung ang mga nakikibahagi dito ay hindi nagkakaisa. So that's the goal of this team building event. And tonight, we will be having Salt Covenant. Sabi nga ni Preacher Darius kanina, this is our first time to do it. Hindi pa natin masyadong naiintindihan, hindi natin alam kung paano gagawin ito. Anyway, maganda na meron tayong first time. At sa first time na ito, gusto natin maranasan ang pinakamagandang karanasan na pwedeng maranasan na makikibahagi sa isang Salt Covenant. Now, before we proceed with this ceremony, gusto kong liwanagin sa atin kung ano yung sabihin ng Salt Covenant. What is a Salt Covenant? A Salt Covenant is an ancient Near Eastern concept symbolizing lasting, unbreakable agreement. A lasting, unbreakable agreement. In ancient times, salt was seen as something that preserved and made things lasting. So ano nakakabit doon sa asin? Ang nakakabit po doon sa asin sa mga covenants in the past, ancient covenants. Ito po ay nagpapaalala ng hindi mababaling kasunduan. So kung iintindihin natin kung dahil gagawin natin ito ngayon, pumapasok po tayo sa kasunduang hindi dapat mabali. Hindi po one-time event lang. Hindi po tayo nandito just for the sake of the ceremony. We are here with what signifies the symbol. So, sabi po rito, it is intended to preserve and to make something lasting. So in other words, ang pinapaalala po sa atin ng Salt Covenant, permanence. Okay? Loyalty. Sinabi natin permanence, permanente po, hindi po siya artificial, hindi mo siya titignan ng ministry mo na kapag nasa mood ka lang, kapag okay lang ang feeling mo. Kasi pag nag-minister ka, there are times na ang feeling mo hindi okay. You're not okay with the situation. You're not okay with the things that are going on. You're not okay maybe with your teammate. Posibleng mangyari po ang mga bagay na yun kahit ginagawa natin lahat para maayos ang lahat. Pwede pa rin tayo makaranas ng mga negatibong bagay. But we have to be reminded of this covenant that we're going to make tonight. It reminds us of permanence, loyalty, preservation. Okay, so meron tayong mga bagay na dapat maintindihan natin mahalaga ang preservation. Ano i-preserve natin dito? Meron ba tayong dapat i-preserve dito? I-preserve natin ang purity, i-preserve natin ang ating goal to make everything excellent to do everything with excellence to the glory of God. An unbreakable binding agreement. Hindi mababalik na kasunduan. Kasunduan laging magbibigkis sa atin. Bakit kailangan tayong paalalahanan nito? Kasi we are aware of the tendencies
ng relationship. We are aware of the tendencies of a growing organization. Nakakatuwa nga kasi noon wala namang ganito. Basta mag-organize tayo, okay na. Wala nang agreement, wala nang kaso-kasunduan. Bahala na. We plan, we think of doing great things for the sake of the group. Pero walang ganito. Maganda yung may kasunduan. Para nagpapakasal. Ang pagpapakasal, meron kong pinapasok na covenant, may pinapasok na agreement. May mga simbolo rin ginagamit para magpaalala kung anong ibig sabihin ng pag-iisang dibdib. This is like a wedding. This is the same thing as being espoused to someone. This is like being espoused to one another and being espoused to God. Entering an agreement, not just with one another, but most especially with God. Bakit natin isasama ang Diyos dito? Kasi nga, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Nakita ko ang efforts ng bawat isa sa atin. No? Lalo na yung mga adults natin, hindi naman sila talaga kasama dito, di ba? Pero iniisip natin, isama po sila sa ikagaganda ng programa. At hindi naman po sila ng dalawang isip. So we think, the adults for being, pwede ba palakpakan natin palakpakan din natin ang mga sarili natin. Ayan, salamat po sa mga nagsakripisyo. At alam ko po, mahirap yung meron kang mahalagang trabaho iiwanan, mahalagang negosyong iiwanan, pamilya iiwanan, o ano man yung iniwanan ninyo na sa tingin napakahalaga. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, tinignan nyo kung mas mahalaga itong ginagawa ko natin. Tama naman po yun kasi po, ito po yung hindi lang po basta gawain, ito po yung gawain ng ating Panginoon. So, salt was valuable in ancient times and was used to preserve food because salt slows decay. So, napapabagal ito ng pagkabulok, kaya ginagamit ito sa many kinds of preservation. Pwedeng gamitin ito sa patay, pwedeng gamitin sa mga nabubulok na hayop, o ano mang mga bagay na nabubulok. At ang asin po ay nagpapabagal sa kanyang kabulukan. Okay? Ang tao ay corrupt. Naturally, we're corrupt. In other words, nabubulok po tayo. But if we have the essence of a soul, yung kabulukan na yun, natitigilan. Natipreserve po tayo. Ibig sabihin nun, kung inaasahan natin lahat na ang lahat ng bagay ay matatapos, bago matapos ito sa kanyang kabulukan, magiging kapaki-pakinatong siya because of the power of the preservation of the soul. So, sabi ko dito, it became a symbol of something meant to last, a covenant that is enduring and trustworthy. So, yun ang sisiguraduhin natin sa papasukin natin covenant. Papasukin natin agreement. Sisiguraduhin po natin that this will last and will be enduring. At higit sa lahat, trustworthy. Amen? Oh. Kapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, trustworthy daw. So, ibig sabihin, magtitiwala ako sa'yo pero ikaw, magtitiwala ka rin sa akin. Amen? Mahirap magkaroon ng good working relationship kung ang kasama mo sa paglilingkod walang tiwala sa'yo at ikaw din, wala kang tiwala sa kanya. Di ba? Iisipin mo lagi, pag tumalikod ako, ano kayong gagawin nito? So, kailangan ng tiwala sa isa't isa. Kailangan wala kang lugar sa sarili mo para sa kapwa mo na hindi ka magtitiwala sa kanya. Tatanggapin mo na lahat tayo pwede magkamali. Tatandaan mo na lahat tayo may imperfections. But despite all that, we are able to trust one another. Yun po ang sinasabi ng Soul Covenant. Sa scripture po, the idea appears several times. Una po, God's covenant with His people sa Numbers 18:19. Ito po, dito po natin makikita ang unang binanggit yung Soul Covenant sa Numbers 18:19. Tungkol po ito sa offering. Paano raw kung susuportahan yung mga full-time workers, yung mga naglilingkod sa Panginoon sa templo.
At may sinabi ang Panginoon na prinsipyo na pagsuporta sa Kanya na sinamahan po ng salt covenant, which means it was made to last forever. Ibig sabihin, sabihin na natin, if not forever, for a lifetime. Because there was a salt covenant included to it. This means it was intended to be a lasting and dependable. So, kung nagawa na po natin yung ceremony, magkakaroon kayo ng kanya-kanyang botelya, kanya-kanyang container, may lamang asin na pinagsama, yun ang laging magpapaalala kapag ikaw ay nagkakaroon ng doubts. Kapag ikaw ay may sama ng loob. Kapag may pumasok na negative sa isip mo, sa puso mo, kapag discouraged ka, kasabihin mo sa sarili mo, ito nga pala nagpapaalala, pinasok kong tungnayan, pakikipag-tungnayan, makikipagsang-ayon. It's a commitment, it is an agreement. Sabi nga parang kinasal, di ba? For better or for worse. Through thick and thin, till death do us apart. Parang ganun po, ano? Wala kasing samahan na hindi nagkakaproblema. So malamang ang ganda-ganda po ng feeling nyo sa isa't isa kasi ang daming activities na naglagay sa inyo sa unity. Amen? Pinag-isa kayo noon, na-appreciate nyo ang teamwork, na-appreciate nyo yung halaga na ang bawat isa yung tutulungan. That's the reason why we're having this team activities. Kung walang ganun goal, para saan ang team building? Hindi po ba? Pero, baka kasi, pagkatapos ng isa, dalawa, tatlong araw, nakalimutan na natin lahat. So, mahalaga meron po tayong papasukin na commitment, papasukin na agreement, papasukin na covenant. Something that is more meaningful. Something that is tangible kasi meron kayong ebidensya ng kasunduan. Amen? Mahirap din ang kasunduan. Sabi nga nila, mas maganda yung bukod sa verbal, may written agreement. Mamaya, meron po tayong verbal, meron din tayong written agreement, at meron din po tayong botelya. Diba? Na magpapaalala po sa atin ng pinasok po nating covenant. Pangalawa po, God's covenant with David. Kilala na naman natin si David, ano? King po siya, at siya po ay nakipag-ugnayan din po sa Panginoon. Ang Panginoon nakipag-ugnayan sa kanya. Okay? At may kasama rin po itong asin. Makikita po natin niya sa 2 Chronicles 13 and verse number 5. The kingdom promised to David is described as a covenant of salt, which means it was made to last for a lifetime. And you know, it was intended to last forever also. Bakit po? Hanggang langit, pagpasok natin sa langit, isang araw, maririnig po natin yung covenant na yan ng Diyos kay David. Kaya ang bayang Israel, ang bayang pinili, ay paulit-ulit pa rin babanggitin sa kabilang buhay. So, ganun po kahalaga ang salt covenant. Ano? Meron pong symbolism and offerings. Leviticus chapter 2, verse 13. Every offering had to be seasoned with salt, symbolizing purity and permanence in relationship with God. Lahat pala ng offering may asin. Ilalagyan lahat ng asin. Ang offering po, lalo na yung mga hayop na inihandog. Tupa, turtle doves, and everything else. Nakasama po doon sa listahan ng mga inihandog ng mga Israelites. Lahat po sila sinasamahan ng asin. Ano? Symbolizing. Ano sinisimbolo nito? Purity. So kung yung kanina, memory verse, narinig ko, parang memory verse ni Sister Casmir, yun din po yung ginamit natin sa ating devotion nung bago tayo umalis sa Bulacan, di ba? Ang sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. When it comes to offering something to God, we have to be sure that our offerings are pure, holy, acceptable. Hindi po ito pagalingan. Batid natin lahat na maraming magaling sa atin. Pero yung galing, sinasamahan po yan ng purity.
or else it will be unacceptable to God. Yun pong isang pinapahiwatig ng soul. It makes things pure. Hello? It makes things acceptable. Hello? It preserves. Ibig sabihin, pinababagal nito ang decay, pinababagal ang corruption, or inaalis mismo ito. Di ba ba? Isipin nyo na lang, kung tayo ay magiging asin para sa isa't isa, magkamali ka man, andito ako para tulungan ka. Magpakita ka man ng imperfection isang araw, ayos tayo sa maraming pagkakataon, pero yung imperfection natin lalabas at lalabas isang araw. Alam mo, mabait man ako, isang araw makikilala mo rin ako. Hindi ko mawawala yun. Yung tinitingnan mo mabait ngayon, nakasama mo dito sa team building, mabait lang ngayon yan. Pero ipe-pressure na ng iba't ibang sitwasyon. Lalabas ang kanyang negative attitude. Lahat po tayo may negative attitude. That's why we are all here for one another. For someone in the group. What? To help. We're not here to judge. We are here, first of all, to help. Right? Ang asin nakakatulong. Kung wala kang lasa, magkakalasa ka. Amen? Ayun. Kung wala kang kabuhay-buhay, magkakabuhay ka. Yun ako para sa iyo. At yun din naman ikaw para sa akin. Yun ang ibig sabihin ng salt covenant. Cultural meaning. Outside the Bible, sharing salt during a meal meant, number one, you were entering a peaceful relationship. Galing ano? Akala ko nung araw sa usawan lang yan. Pero nung araw pala, kapag nag-share ka ng salt sa kasama mong kumakain, ipinapahiwatig nito that you are entering a peaceful relationship. So habang dinaranas ninyo ang masarap na pagkain, diba, ng kanin at ulam, dinadaras nyo rin ang masaya at mapayapang relasyon. Hello, ang hirap kayo kumain, kasabay ang kaaway mo. Diba? Ang hirap kumain ng kasabay hindi mo kasundo. Diba? Ang sarap nung nakikita ko kayo kagabi, nung isang araw, na ang saya-saya ninyo kumakain. Hello? Amen? Masarap bang kumain kasama ang isa't isa? Minsan kapag wala kang gana, kapag may kasama kang kumain, sumasarap ang pagkain. Hindi mo ba? Kahit hindi ganun kasarap ang ulam. Kapag kasama mo yung mga taong gusto mong makasama, kapag kasama mo yung pamilya mo. By the way, itong org na to, OA at saka OS, dapat ang turingan ninyo pamilya. Yung pamilya, hindi pinagpapalit. Yung pamilya ay tinuturing na kadikit ng ating mga buhay, kadugtong ng ating mga puso, o kaputol ng ating mga puso. Diyan po yung origin ng word na utol. Ang origin po ng kaputol. Kaya ikaw ay utol. Tol! Masang dyan. Diba? Apiran mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, tol. Magkakautol po tayo. You were committing to loyalty. Biruin mo, nakisawsaw ka lang sa asin niya. Loyalty ang sinasabi noon. Breaking such a bond was seen as deeply dishonorable. Pag nag-break ka raw ng bond na yun, kapag yung sabihin, nawalan ka ng loyalty, nawalan ka ng commitment sa kanya, nawala yung bond, it is a deep dishonor. Grabe. So, ibig sabihin, kapatid, ulitin ko, hindi lang sana ito maging seremonya ngayong gabi. Kundi bigyan natin ng isang malalim na kahulugan at kabuluhan. Amen? Huwag natin titignan ng ministry na mababaw. Marami tayong isinakripisyo ngayon pero sample pa lang yan. Marami ka pa dapat willing i-sacrifice in the future for the sake of this department.
na sinamahan niyo. So, ang spiritual meaning po nito today, ay ganito. It is a reminder of God's faithful, enduring promises. Lahat ng mga tumatagal na pangako ng Diyos, no? Katulad na tayo'y makakasama niya ng walang hanggan sa kanyang bayang banal, sa kanyang kaharian, sa kanyang mansyon. It is a reminder of God's faithful, enduring promises. Those who will believe in Him should not perish but have everlasting life. As many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. We have become a child of God because of these promises. So this is a reminder of God's faithful, enduring promises. A call for believers to be a salt of the earth. May tawag po sa ating lahat. Ang tawag ng Panginoon sa atin, maging asin ng sanglibutan. So this is a great opportunity. Hindi lang po kayo mag-ministry, hindi lang kayo mag-join ng isang department, entering into a salt covenant will is like responding to the call of God to be the salt of the earth. The salt covenant as a reminder of God's faithful enduring promises. Kita po natin yan. Okay? So, nakita natin yung Numbers 18:19. This passage establishes God's covenant with the Levitical priesthood as eternal. Offering lang yun, tungkulin lang sa mga Levites. Pero eternal ang katumbas. 2 Chronicles 13 verse number 5, sabi dito, ought ye not to know that the Lord God of Israel gave the kingdom over Israel to David forever, given to him and to his sons by a covenant salt. So this refers to an enduring Davidic covenant promising an everlasting royal line. Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina, hanggang langit babanggitin si David. No? At ang linya ng kanyang pinagmulan. And then, this is the call of to be a salt of the earth. Sabi po sa Matthew 5:13, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. So, ang asin, may lasa dapat. Ang asin, may alat dapat. Ngayon, hindi na lang isang asin ang nakikilala natin. May pink na asin, may puting asin, may rock salt, diba? May sea salt, magkaiba pala yung rock salt at sea salt. Although yung rock salt pwedeng galing sa sea. Meron pang Himalayan salt or other kinds of salt. Pero lahat po yan maalat. Sabi ko nga, bakit ba iiba-ibahin ba yung asin? Doon pala sa paggawa ng gourmet, meron pa ng mga gourmet na ginagamitan ng iba't ibang klase ng salt. Kasi ang kinoconsider nila, hindi lang po yung lasa, pati texture habang kinakain. May asin na nagiging dahilan para maabot yung texture na hinahanap mo sa isang pagkain. At kaya may mga gourmet na yung tatlo na yun present. Bakit kailangan maging tatlo? Pare-pareho lang naman maalat. Kahit maalat yan, iba't iba ang health benefits na pwede nabigay. May mga salt na mas maraming minerals ang naibibigay compared sa iba. Depende sa kung ano ang kailangan mo. Siguro mas mahal, mas maraming benefits. At saka mas maraming pera ilalabas. Kasi nga, mas mahal. Pero no matter what kind of salt you are, you have a purpose. Amen? Kaya mamaya, meron tayong pagsasamahin magkaibang salt. In some ways, we are different from one another. Pero pare-pareho tayong salt. At mas maganda ang resulta kung pagsasamahin ng lahat ng klase ng salt na ito. Bukod sa health benefits, meron pang texture benefits, diba? At iba't iba pa. Now, ano po ang pinapahiwatig ng salt? Kung ako ay salt. So may salt covenant eh. Kailangan maintindihan natin na tayo mismo
So, ano pinapahiwatig? Pinapahiwatig dito. Salt speaks of value. Pag asin, may value. Yung asin ngayon, parang mura na lang pag binili, no? Pero alam niyo po ba, in the past, pinambabayad yan. Ang unang pangbayad, hindi pera, hindi ginto, hindi pila, asin. Ganun kahalaga ang asin in the past. And I believe it's still valuable today. Kahit anong dami ng pera mo, anong yaman mo, kapag ang kakainin mo matabang, maghahanap ka ng asin. Tama po ba? Mahalaga pa rin ang asin. Kaya ikaw, mahalaga dito. Amen? At dahil pare-pareho kayong asin, hindi lang ikaw yung mahalaga. Yung katabi mo, mahalaga rin. Amen. Pwede bang kapitin mo ulit yan, sabihin mo, mahalaga ka sa akin. Hindi lang yung abot ng kamay mo, ha? Yung nasa likod mo, yung nasa harapan mo. Everybody in the group should be treated with value. Wala sa ating walang halaga dito. Lahat tayo valuable. Amen. Bawal dito yung ang tingin mo sa sarili mo mas magaling kaysa sa iba. Kasi pare-pareho lang tayong asin. Amen. So it speaks of the value. So it speaks of purpose. Sabi ni Lord, para saan ka pa kung wala kang lasa? Tapon ka na lang. So kailangan habang nandito tayo, naiintindihan natin tayo as in dapat patuloy tayong lumalasa. Amen? May lasa, may kwenta, may purpose, which means you know why you are here. You are here to serve your purpose. Your purpose is not to destroy. Your purpose is not to disunite the group. Your purpose is to what? Give glory to the Lord. In unity. Amen? Lahat ng gagawin ninyo rito for the glory of God, for the sake of the edifying of the body of Christ. Amen. So salamat sa OS, salamat sa OA, kasi isa kayo sa mga gagamitin ng Diyos para palakasin ang kanyang iglesia. That is your purpose. So anything na iisipin mo, sasabihin mo, gagawin mo na mga kasira sa katawan, hindi ka doon tinawag ng Panginoon. Kasi asin ka. Susunod, salt speaks of control. Manage. Proper administration. Kasi pag sumobra sa asin, ano mangyayari? Ha? Aala ng pagkain. Pagtama ang blending ng mga asin at ibang spices, ang sumisikat yung main ingredient. Kung steak yan, wow! Ang sarap ng steak! Kung roasted chicken yan, ang sarap ng roasted chicken. Kung kaldereta, ang sarap ng kaldereta. Hindi nila sinasabi, wow! Ang sarap ng asin. Ay, ibig sabihin, mawawalan ng lugar ang pinakamakasarileng adhikain. If your goal is, iangat ang sarili mo, makilala ka dito, that is not the goal of being a soap. Ang goal ng asin, ang iba ang kaangatin. Hello? Amen. Hey, hello? Naintindihan niyo? So, kung aangat dito si OA, si OS, okay lang. Pero kung isa lang ang aangat, nami-miss natin yung target. Kasi ang asin, kailangan mayroong tamang administration, may tamang control, paglalagay, para hindi tayo yung mapansin. Ang sarap ng asin, ano? Ang nakikita mo yung ginagawa niya, yung nagagawa ng asin, hindi yung asin mismo. Pinasasarap mo ang lahat dahil sa mga ginagawa mo. Pinagaganda mo ang lahat dahil sa ginagawa mo. At hindi man mapansin ang ginawa mo, ang mahalaga, napansin ang dapat mapansin. Amen. Napansin ang kalulatian ng Diyos higit sa lahat. Lapit na tayo matapos. Ready na ba kayo? Amen. Aalisin na ba tayo? So the King James prays, have a salt in yourself. Sabi ni Lord, maglagay nga kayo ng mga asin sa inyo.
Mga sarili. Nasa Mark 9:50 yun eh. Salt is good, sabi ni Jesus. But if the salt have lost its saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves. Kaya tama-tama itong gagawin natin. Dahil after the ceremony, you will have salts in yourselves. Pwede nyo ikwintas yan. Kaya lang, okay lang tayo kwintas yan. Pwede rin ibulsa. Pwede rin kung kakasya. Pero mahalaga, meron kang tangan-tangan dito. Mag-purposes ka ng isa sa mga lalagyan dito to help you remember. So that you will be reminded of the value of salt. Amen? So have salt, sabi niya, have salt in yourselves is often interpreted as having purity. Hello? Don't just serve the Lord. Be pure. Amen. Be holy. Make your offerings acceptable offerings to God, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You have something to prove, O-A-O-S. What are you going to prove? The perfect will of God. Yung mga ayaw maglingkod, yung mga ayaw magminister, yung mga tumagal na sa simbahan na walang ginagawa, you are going to prove them the perfect will of God. Magaling akong estudyante, but that's not the issue. Ang gusto ng Lord, magaling akong servant. Amen? So, purity, wisdom. Ang wisdom dito, prioritizing God. Ang wisdom dito, yung values na matututunan ninyo out of serving the Lord in this group, in this department. And spiritual vitality. So, ang ganda rin ito, meron tayong malakas mang-asar na Kuya Jude. Diba? Naniniwala, ginagamit siya ng Diyos para tumatag kayo. Meron din tayong Kuya Reggie, hindi na magaling ng luto, magaling din mang-asar din yan. O kahit hindi sila, binigyan lang tayo ng just makasama sila mga kapatid. Pero alam nyo, as time goes by, mag-a-adjust kayo sa mga ugali ng isa't isa. Hindi ko alam kung meron kayo ngayon dito kinakainisan, pero gustong gamitin ng Diyos ang sitwasyon na yan para mag-grow ka. Yung imperfections natin are not bad at all. God wants to use them for us to learn to adjust and appreciate and learn to grow together. God's enduring promise. Makikita po natin dyan sa Numbers, believers as preserving influence. And makikita natin sa lesson na ito, the pureness and sincerity of the covenant, the power of the covenant, the purpose of the covenant. A covenant can ensure what? Trust. Tama rin lang po itong binabasa ko. Ulitin ko, ang makikita natin, pureness and sincerity. Dalawa, power of the covenant. This covenant is so powerful. It can change your attitude, it can change your mind, it can change the way you serve the Lord, it can change your motive. Most of all, this is the only way God can work the Holy Spirit through us. Kahit negative yan, kahit positive yan, ang Holy Spirit, ginagawang chance yan, ginagawang pagkakataon, opportunity yan for everyone to grow. So it's powerful. This is a powerful covenant. Powerful kasi alam mo, magkaka-influensya ka sa iba. Yun ang asin. Ang asin ay magandang influensya. Nagpapabagal siya ng korupsyon, tumutulong siyang mas sumarap ang pagkain, tumutulong siya ma-preserve ang buong mundo eh. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating ang Panginoon para sirayan ang mundo? It's because of the salt of the earth. Naniniwala ang Panginoon na meron pa tayong silbi sa mundo nito. Kaya habang may pagkakataon, magkasilbi tayo. Huwag tayong mawawala ng lasa. Okay? Kaya nakita natin yung purpose, nakita nandito.
Covenant can ensure trust. Bakit kailangan ng covenant? Pwede namang wala, pastor ah. Pwede namang maglingkod tayo. Ilang taon na tayo naglilingkod sa church, wala namang ganito eh. Salamat sa ideya. Salamat sa nakaisip. Kasi pag may covenant, merong mas malalim na commitment. Mas malalim ang responsibilidad. Di ba? Meron kang accountability pag merong covenant. Meron tayong pananagutan. Amen? So if there were no covenants, there is less clarity about responsibilities and there might be less commitments to long-term goals. Ang goals ng department, hindi lang mga short-term. Tama po ba to? Meron kayong pangarap, meron kayong vision. Anong mangyayari sa organization? Anong magiging bahagi ninyo sa paglago ng buong iglesia? Kung walang covenant, malabo ang vision. Kung walang covenant, walang malalim na responsibility. So this is what it is. Kaya naroon tayong salt covenant ngayon. Naintindihan na natin from our facilitators that together you are 10 times 10 times better. At palalalimin pa yan ng covenant na gagawin natin ngayon. Amen. Are you ready for it? Amen. Amen. Simulan na po natin.